Formal nang nagbukas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pero gaya ng inaasahan ng marami, pinili niyang umabsent sa unang araw ng paglilitis. Ayon sa kanyang defense panel, sapat na raw na ang mga abogado muna ang humarap dahil hindi naman daw ito nakakabawas sa transparency ng kaso. Banat pa nga ni VP Sara sa kanyang inilabas na opisyal na pahayag, of no importance ang opinyon ni PBBM na mas madali sana kung personal siyang lulutang sa Senado para sumagot. Wow! Ang tapang kapag naglalabas ng mga press release, pero pagdating sa tapatan ng hustisya, proxy muna ang pinapaharap? Pumasok naman ang drama sa plenaryo matapos magkaroon ng plot twist kung sino ang dapat maging pinuno ng korte. Sa huli, bumoto ang mga senador at sa resultang 12-8, hinalal si Senator Francis Cheese Escudero para maging presiding officer ng impeachment court. Dito pa lang, nilatag na agad ni Escudero ang hamon. Dahil may 3 senador na hindi pwedeng bumoto, eksaktong 16 na boto mula sa mga senator judges ang kailangan ng prosekusyon para tuluyang makonvict at mapatalsik ang vice-presidente. Mukhang dadaan sa butas ng karayom ang kamera bago makuha ang matamis na guilty verdict. Kapit lang guys! Hindi pa man natatapos ang setup, sumiklab agad ang matinding bakbakan sa round 1. Sinubukan ni lead prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na ipa-arraign si VP Sara dahil sa kanyang hindi pagsipot, pero panalo ang defense team matapos itong ibasura ni Escudero. Sa katwirang sapat ang isinumiteng sagot ng kanyang mga abogado. Nagkaroon din ng drama nang ibalik ng impeachment court sa BIR ang selyadong kahon ng tax records ni VP Sara dahil kailangan mo na itong pag-argumentuhan sa mga susunod na araw. Buwelta naman ng prosekusyon, hindi sila papaawat dahil nagpasabpina na agad ang korte sa 2 opisyal na NBI para maging unang mga saksi at nagbabala sila. Mag-resign man o hindi si VP Sara, tuloy ang litis para sa perpetual disqualification. Sa takbo ng ating lipunan, ang isang ordinaryong mamamayan ay walang karapatang pumili kung kailan o paano niya gustong harapin ang kanyang mga pananagutan. Kapag ang isang simpleng manggagawa ay may kailangang ipaliwanag sa kanyang kumpanya, hindi siya pwedeng magpadala ng tagapagsalita upang sabihin ng kanyang kawalan ay bahagi lamang ng isang magandang legal na strategy. Ipinapaalala ng unang araw na ito ng paglilitis na ang tunay na kapangyarihan at pamumuno ay hindi sinusukat sa tapang ng mga pahayag kapag sarili mong entablado o mga kaalyado ang iyong kaharap. Ang pag-iwas sa harapang pagsusuri gamit ang mga legal na proteksyon ay nagpapakita lamang ng isang malaking pribilehiyo. Isang laya na hindi kailanman ibinibigay sa mga ordinaryong tao na araw-araw ay obligadong humarap sa kanilang mga pagkakamali. Sa huli, ang blankong silya sa harap ng opisyal na paglilitis ay may sariling tinig. Hindi nito natatago ang katotohanan bagkus mas lalo lamang nitong pinapalaki ang puwang ng mga pagdududa sa puso ng mga mamamayang naghahanap ng simpleng pananagutan mula sa mga taong humingi ng kanilang tiwala.